Hello! Welcome po ulit dito sa Innovation Channel. Magandang araw po sa lahat. So, ang tatalakayin natin ngayon dito sa video ito is kumusta na ba after 10 months as a subscriber ni Surf to Sawa? Meron din po ako mga previous videos na pwede nating kunan ng reference. Doon din po sa previous videos ay tinalakay ko po kung ano ang Surf to Sawa. And ang mga link po ng mga video ito ay ilalagay ko po doon sa description. So, and in this video as well, sasagutin po natin yung mga frequently asked questions na nakikita niyo sa screen. So, gagawin ko pong dalawang bahagi ang video ito. Part 1 is mag-speed test po tayo. Tapos yung second part ay sasagutin natin yung frequently asked questions. Okay? So, kaya please po watch till the end of this video. And sisimula na po natin sa speed test. Okay, so eto na. Mag-speed test na tayo. Okay, so let's see. Yun, 47.3. Yung sabi sa akin is up to 35 daw sila, 35 Mbps, pero mas malakas pala yung yung speed. As what I have remember sa previous video ko is around 41 ata yun. Habang tumatagal na gumagamit tayo ng Surf to Sawa, lumalakas talaga yung speed. Okay, so tapos na po tayo mag-speed test. Proceed na po tayo sa part 2 ng ating video, which is yung mga frequently asked questions. Let's go! Okay, so dako naman po tayo dito sa mga frequently asked questions. Sasagutin po natin yung pinakaunang question na meron bang fees for installations. Regarding sa mga fees po naman ay sa pagkakaalam ko, iba't iba yung fees depende sa lugar, pero dito po sa amin sa Cebu, yung installation fees po ay yung una is 1,380 pesos. Ito na po ay one-time setup with free modem and 22 days free load. At meron pong pangalawang option na 1,700 pesos, one-time setup with free modem and 37 days free load na po yun. Sa pangalawang question po is, meron po bang extra na babayaran or labor fee sa mga installers? Sagot po niyan is, wala po tayong extra na babayaran. Nasa sa inyo na po kung bibigyan nyo ng tip ang installer or technician, pero kung sakali naman ay maghihingi ang installer ng extra o labas na po sa installation fees, ay pwede po natin itong i-report kay Converge. So, sa pangatlong tanong po, if saan ba tayo makaka-load at magkano po ang pwede nating i-load? Pwede po tayo sa website. Ito, ilalagay ko rin ang link ng website doon sa description box. Okay? So, pwede sa website or pwede din sa mga Surf to Sawa retailers. Sa website, meron po silang tatlong variation. 700 pesos po, ito ay 30 days. 380 pesos, ito po ay 15 days. At 200 pesos, ito po ay 7 days. Lahat po yan is unlimited pure fiber internet. Sa mga retailers po naman is makaka-load po sila na as low as 50 pesos. Good po ito for 1 day for 6 gadgets, unlimited pure fiber internet din po yan. So, meron din po akong tutorial kung paano po tayo makaka-load. Andito po sa video ito. Lalagay ko rin din ang link doon sa description. Ngayon, dito na tayo po sa pang-apat. Kung di po tayo makaka-load or naka-load, ano po ang mangyayari sa ating account?
So sagot po niyan is meron po tayong 60 days na time frame na walang load ang mga account natin. So for example, ngayong araw nag-expire na yung last load natin. So meron pa tayong 60 days or 2 months, 2 buwan na pwedeng walang load si Surf to Sawa. So sa 61st day, okay, 61st day, if wala pa ring load, doon na yun ma-deactivate yung mga account natin. So, balikan ulit natin yung mga load. So, if hindi talaga kaya natin yung 700, yung 380 pesos or 200 pesos for that month, pwede din po tayong magpa-load kahit as low as 50 pesos. Unlimited internet na valid for 1 day for 6 gadgets. So, like, for example, bukas, ngayon ako nagpapaload tapos bukas mag-expire itong 50 pesos. So, 60 days after tomorrow, doon pa ma-deactivate yung account. Ito yung isang tip na pwede natin maiwasan na ma-deactivate yung account natin. Okay? So, kung sakali man, if na-deactivated yung account natin, so itong panglimang tanong is, ma-reactivate ba yung mga account natin? Sagot po niyan is yes, pwede po ma-reactivate yung mga account, pero meron po silang reactivation fee na 500 pesos. So, para sa akin, mahabang panahon din of 60 days since abot kaya naman ang kanilang mga load variants, ang masasabi ko dito is pangmasa naman yung mga prices. Ang masasabi ko lang is pwede po nating maiwasan ang account deactivation or malayo mangyari na ma-deactivate yung mga account natin. Sa pang-anim, ilang gadgets ba ang pwede makaka-connect sa modem? Parang nasagot ko na to sa mga naunang tanong. May leakage na kayo. Sagot niyan is up to 6 gadgets. Kung meron kayong smartphones, laptop, smart TVs o lahat po ng mga wireless devices, pwedeng pagsasabayin as long as pasok sa limit na 6 gadgets. Dito naman tayo sa pang-7. So eto, maraming nagtatanong nito kung pwede ba ito sa mga wired device na gumagamit ng LAN port. So, ang LAN port ng modem ay disabled. Pero if yung device po natin ay kailangan talaga ng LAN port, meron po akong mare-recommend na Wi-Fi repeater. Nandun din po sa description link kung saan po tayo pwede makakabili ng Wi-Fi repeater. Pwede po tayong makakonect using LAN at pwede din po mag-add ng additional devices gamit ang repeater na to. Ito ay tip lang po naman kung sakali is nakapagpa-install na po kayo ng Surf to Sawa at nag-add kayo ng ibang mga devices kagaya ng PC na kailangan gagamitin ng LAN, cable o connection. So, eto sa panghuli, meron ba akong mga complaints o reklamo kay Surf to Sawa? Base po sa experience, nadaanan ko na halos lahat ng internet service providers. Ang masasabi ko lang ay wala naman talagang perfect na internet service provider. May mga problema talaga na mai-encounter along the way. Dito kay Surf to Sawa, bihira lang naman ang downtime pag meron lang silang outage o mga maintenance at upgrades. Sa katunayan, bawing-bawi na po ako sa 1,700 pesos na installation fee. Sa kabuuhan, para po sa akin na 10 months subscriber na ni Surf to Sawa, na di-deliver po naman ng maayos ni Surf to Sawa powered by Converge ang kanilang unlimited pure fiber internet. At sana po ay magtagal si Surf to Sawa, tapos sa susunod na mga videos ay magre-review din po ako after 1 year of usage or 1 year as a subscriber ni Surf to Sawa. Tapos abangan po natin ng mga next videos like tips on how to maintain the speed, gaano ba katipid si Surf to Sawa, comparison po sa line, SIM, comparison po sa line or linya at SIM-based na data providers. At makikisuyo lang po ako sa lahat ng viewers na please click on like and subscribe para naman po matulungan natin ang channel na to at nang gaganahan po akong gumawa ng additional informational videos gaya neto. So maraming salamat po sa lahat at kita-kits po sa next video.